Pumunta muna tayo dito sa CCTV ni Atty. Claire bago natin, ni Atty. Claire. Dito po sa CCTV ni Yusek Cabral ho, mga bossing, no? Hindi titigil Oh. Dali. I-pass forward natin kasi dito medyo malaman na to eh. malinawan kung ano ang papel ng mga gamit na ito sa nangyari. Ayon mong kwarto na May tugtog pala. Hindi ko po maipapangako na i-play ko to ng tuloy-tuloy, mga bossing, ha. Kasi alam nyo naman po, makaka-copyright tayo, mga kababayan. tinuluyan ni Cabral, dito na nagsimulang lumabas ang mga detalye na lalong nagbigay ng tanong sa buong pangyayari. Ayan nga daw. Dito po kasi, mga bossing, madami pong espekulasyon ang taong bayan eh. No? Madaming espekulasyon. Uulitin natin. No? Na disgrasya, may dumisgrasya, buhay pa dahil doon sa mga haka-haka na sinasabi, yung asawa ayaw ipa-autopsiya yung bangkay, etc. No? At meron din pong naging ganyan na pangyayari dati na lumipad ng ibang bansa dahil doon sa mga kinasasangkutang anomalya sa Pilipinas. So, nag-backdoor. At ano ba? Nadisgrasya, dinisgrasya, tapos buhay pa. Ano pa yung isa? 4 to eh. Nakakalimutan ko eh. Tuloy muna natin tong video. Sa loob ng kwarto, nakuha ng mga investigador ang ilang personal na gamit, kabilang ang isang kutsilyo Ayan, isang kutsilyo, ano pa? at mga gamot na nasa loob ng kanyang bag. Yan. Si Cabral nga daw ho, mga boss chief mo sir, ay positibo doon sa antidepressant na gamot po. Kumbaga pampakalma, mga bossing. So ito po, ang indikasyon mga kababayan na talagang mabigat yung dinadala ng taon to. Biruin mo ba naman? Ito po yung pinakamalaking eskandalo. Tsaka ito po ang pinakamalaking pera. Billion ho, mga bossing. Sabi ni MCA, Vocal Studio, only gullible people will believe a survey that the coverage at least 10% of the total population of the Philippines mind conditioning is not effective. At alam natin, merong mga senador, congressman na may pagmamay-ari ng mga ganyang survey company. Agad itong isinailalim sa pagsusuri para malinawan kung ano ang papel ng mga gamit na ito sa nangyari. Ayon sa paliwanag ng pulisya, Kailangan ko talaga putol-putulin eh. Dahil doon sa music eh. ang kutsilyo ay tinitingnan bilang posibleng gamit para sa sariling proteksyon at wala pang indikasyon na ginamit ito sa pananakit ng ibang tao. Samantala, So kumbaga ho, mga bossing, yung tipong parang tayo, yung iba sa atin, merong mga inilalagay na kung ano man doon sa ating para kung umuwi man tayo ng gabi na, hating gabi, at alam natin, delikado yung mga pupuntahan, meron tayong panlaban para sa sarili natin. Ganon tinitignan ho yung kutsilyo. Pero pwede din, mga bossing, na malay nyo, bagong bili lang yun. Naisipan, pumasok sa isip niya na dito, mag-last-last, di ba? Pwede din ho, mga kababayan. ang mga gamot naman na nakuha ay mas binigyan ng pansin. Kinuha rin pati ang mga tissue na nasa paligid upang masuri kung may bakas ba ng paggamit ng gamot sa mga huling oras ni Cabral. Tuloy. Para sa mga autoridad, mahalaga ang ganitong maliliit na detalye dahil dito, madalas nagsisimulang mabuo ang mas malinaw na larawan. Tsaka meron pong mga tinitingnan silang anggulo, mga boss chief mo, sir. Nung pagpunta doon sa kwarto nung driver si Cabral, etc. At marami pa hong iba. Lumabas sa resulta ng laboratory test na may antidepressant drug sa sistema ni Cabral. Dahil dito, Hindi kaya yun yung naging dahilan. Kasi di ba mga bossing, merong lumabas o may nakita tayong interview na ang sinasabi ni Cabral, ang kanyang biggest fear po ay yung height. Hindi kaya yung antidepressant na yun, na gamot, yun yung nakatulong sa kanya para umupo doon sa
gilid ng ano, sa gilid nung, ano tawag doon? Nung bangin. 'Di ba? Kaya nawala yung takot niya, kumalma siya ng maigi. Siguro baka na overdose din do sa ganun, no? Sinabi ng pulisya na base sa kasalukuyang ebidensya, maaari nang alisin sa listahan ang posibilidad na may ibang taong direktang nanakit sa kanya. Hindi pa din Kasi yung pagkakaupo ni Cabral doon, yung pinakita doon sa huling video, mga bossing, kapag yung simpleng tulak, no? Yung simpleng tulak ko, kaya nang mahulog ni Cabral doon Yung tipo bang, gumanon lang, hindi mo na makikita No, hindi na magkakapasa yun Ayon mismo sa kalihim ng DILG, sa puntong ito ay wala pang nakikitang senyales ng foul play. Ayan, eto, ang sinasabi dyan, hindi kaya yaang screenshot, ano tawag dyan? Selfie. Yang selfie ni Manong driver, sinadya upang sa ganon, meron tayong ipapakita sa kanila na ebidensya na talagang umupo at talagang nagawi si Cabral dyan, no? At siya mismo yung umupo dyan, para sa ganon, kapag yung inisip nila na nag-backdoor si Cabral, eto, papakita natin, si Cabral talaga yung nahuli dyan at nahulog dyan. Pero kahit may ganitong pahayag, hindi pa rin dito natatapos ang investigasyon. Isa pang mahalagang hakbang ang agad nilang isinagawa. Inanunsyo ng PNP na Ayan. Hinto ko kasi may music kailangan sumailalim sa digital forensics ang cellphone ni Cabral. Doon na magkakaalaman yan. Doon na makikita ho yan, mga bossing. Malalaman kung may nag-pressure ba sa kanya, may nagbanta ba sa kanya na idadamay ko ang pamilya mo kapag ililabas mo yung aking pangalan. No? Siguro, sabi ni Yusek Cabral sa isip niya, madadamay pati ang aking pamilya, mga anak ko, etc. Manahimik na lang ako ng tuluyan. Di ba? Dahil hindi ito basta-basta pwedeng kunin, nag-apply sila ng search warrant sa korte. Para sa mga investigador, mahalaga ang laman ng cellphone dahil dito, posibleng makita ang mga huli niyang nakausap, mga mensahe, tawag, at maging galaw ng pera. Correct. Tuloy. Habang lumalalim ang usapin sa mga ebidensya, isang panibagong revelasyon rin ang lumabas na mas nagpaigting sa interes ng publiko. Inihayag na ang hotel kung saan huling nag-check-in si Cabral ay dati pala niyang pag-aari. Pero inyo, ang daming nahalukay dito, no? Pati po yung pag-aari ng hotel na yan, siya pala. Biruin mo, ngayon nakikita, nasisiwala to kung gaano talaga naging yaman ni Yusek Cabral. Mga bossing, ang sabi nga ni John Vic Remulla aabot yata ng 20 billion di umano yung mga ill-gotten wealth nitong si Yusek Cabral. Kaya napaisip ako, sabi ko, hindi kaya kumbaga, hindi naman masaya yung asawa, pero walang emosyon doon sa kanyang pagkakamatay. Di ho ba? Hindi lang iyon. Lumabas din na ibinenta niya ito ilang taon lang ang nakalipas sa isang mataas na opisyal na idinadawit din sa parehong Yan, iskandalo. Mga bossing. Pwedeng yung Eric Yap may kinalaman. Dahil di ba sabi, doon sa rock netting ho, mismong umupo si Yusek Cabral, mga bossing. Diba, iniisip niya, nako, etong rock netting na to, eto ang nagpalubog sa akin Dito na din kaya ako, dito ko na kaya tapusin din yung aking buhay. At syempre ho, mga kababayan, no? Iiwanan natin yung issue na yan na hindi pa sarado. Madami pa po yan, mga bossing. Baka magulat nga tayo, baka buhay pa yan